So ayan mga kadrama-rama, alam ko pong inaabangan nyo po no, yung next na mangyayari po dito sa Abot Kami na Pangarap, dahil sobrang nakaka-tense na nga po no, at saka nakaka-excite na nga din po talaga yung pinapakita talaga ni Director every episode po talaga dito sa Abot Kami na Pangarap, dahil alam naman po talaga natin mga kadrama no, kung anong nangyayari ngayon, dahil nga po talaga sa pinagsabihan nga po talaga ni Lynette itong si Zoe, at dahil nga din daw po doon sa sinabi ni Lynette talagang nagkaroon talaga ng bahid kaagad talaga dito sa puso talaga ni Zoe, talagang nasaktan siya talaga sa mga sinabi ni Lynette sa kanya, 'di ba? Dahil nga po sa pinagtatanggol niya talaga yung anak niya na si Annalyn, dahil iba na talaga kasi yung kinikilos talaga ni Zoe dahil nga po sa discouragement niya sa nangyari talaga sa mami niya, kay Dax, sa anak niya, 'di ba? Sobrang napakalaking hinaharap talaga ni Zoe. Kung wala ka talagang support system, sigurado talagang madidepress ka. So dahil nga po doon, itong si Zoe, dahil nga po sa si Annalyn nga po talaga yung sinisisi bakit namatay itong si Dax at saka yung kanyang anak, kaya talagang gusto daw rin ni Zoe na iparamdam talaga dito kay Annalyn talaga kung paano mawalan talaga ng mga mahal sa buhay, at uunahin daw ni Zoe yung kanyang nanay na si Lynette. At dahil nga po doon, nung time na yun na magkasama si Annalyn at saka si Lynette, ay talagang iba talaga yung nararamdaman ni Annalyn bilang isang anak, na parang may kakaiba. Talagang may masamang kutob talaga si Annalyn na naman, no? Kasi alam naman po talaga natin yung lukso ng dugo, di ba? Minsan, pag may mangyayari, parang iba yung pakiramdam mo, biglaan na lang. Kaya dahil nga po doon, talagang itong si Zoe, dahil nga po sa kanyang galit dito kay Lynette at saka kay Annalyn, ay talagang sinagasaan niya nga po talaga itong si Lynette. Talagang hindi pa rin talaga nakikita ngayon kung sino talaga yung totoong bumundol talaga o sumagasa talaga dito kay Lynette. Pero sabi pa nga ni RJ na huwag kang mag-alala Lynette, mahal, pagbabayarin natin ang gumawa nito sa'yo, titingnan ko ang CCTV, kasi alam naman po talaga natin na sa area na yun possible talaga may CCTV, tapos makikita naman doon talaga yung plate number talaga ng ginamit talaga ni Zoe na sasakyan. Hindi ko alam kung sasakyan niya or sa kanyang kaibigan, di ba? Possible sa kaibigan niya na sasakyan, kasi kung sa kanyang sasakyan, malalaman kaagad na si Zoe talaga yung bumundol. Pero alamin po talaga ni RJ kung sino talaga yung gumawa nito kay Lynette sa kanyang mahal, dahil hindi siya papayag na may mananakit dito sa kanyang mahal sa buhay, lalong lalo na ito si Lynette. Sobrang mahal na mahal talaga ni RJ mula pa noon, di ba? Kaya mga kadrama, ipag-pray lang po talaga natin na sana makarecover talaga itong si Lynette dahil sa nangyari po talaga sa kanya, at sana talaga ay malaman na talaga na si Zoe talaga yung bumundol sa kanya para mapagbayaran din talaga ni Zoe yung lahat ng kanyang mga kasalanan. Hindi na kasi nagkakalayo itong si Zoe sa mga ginagawa ng kanyang mami. Grabe talaga yung influence no ng magulang dito sa mga anak. Nang dahil po sa kagagawan ni Moira, influence nakikita ni Zoe, talagang naging ganun na din talaga siya, no? Napakahirap yung ganong sitwasyon. So yun lang po mga kadrama. Maraming salamat again sa palagi niyong panonood ng aking video. Huwag niyo pong kalimutan na i-like, i-share, at subscribe yung aking channel para sa susunod na video is ma-update ko po kayo mga kadrama. Bye!